get time, watch this. If you misses the rapture, watch this. If you miss the rapture, remember today, try not to panic. Realize you missed the rapture, and you are now in 7 years of tribulation. Get a Bible and pray. Do your best to find some survival equipment. Have a survival plan. You'll need water. It will all be contaminated. You'll need food. There won't be any. And without the mark, you won't be able to buy any. Try to find shelter in a cave if you have to. Make no alliance with the Antichrist nor the false prophet. Do not take the mark of the beast. Sobrang misleading ang video na to. Isipin mo, huwag ka daw magpanik kapag hindi ka makasama sa rapture, na para niyang sinasabi na huwag kang magpanik kapag hindi ka maliligtas. Magbasa ka daw ng Bible, magpray at huwag tanggapin ang mark of the beast, na para bang may pag-asa pa. Pero paano kung wala ng pag-asang maligtas ang mga maiwan sa rapture? Dahil malinaw na sinasabi sa Revelation chapter 6 na ang lahat ng maiwan sa rapture ay mamamatay at bubuhayin muli after 1,000 years. Hindi para iligtas, kundi para ihatol ang walang hanggang kamatayan sa pamamagitan ng apoy at asupre. Yan ang sinasabi ng Biblia na taliwas sa sinasabi ng mga tao ngayon. So, kailan mangyari ang tribulation? Yan ay mangyari before the rapture. Sino ang may sabi? Si Jesus mismo sa Matthew chapter 24. Sabi na sa verse 22, if those days had not been cut short, no one would survive. Ang tribulation ay matindi, pero ito ay papaiksiin ng Diyos para sa mga tapat na mananampalataya bilang bahagi ng kanyang awa at plano ng pagliligtas. And verse 29 says, after the tribulation, pagkatapos ng tribulation, malinaw yan ha. So ano ang mangyari? The sun will be darkened, mga laglag ang mga bituin, and the heavenly bodies will be shaken. And verse 30 says, then will appear the sign of the Son of Man in heaven. That is Jesus. Ito ang muli niyang pagdating. And verse 31, and He, referring to Jesus, will send His angels with a loud trumpet call, and they will gather His elect from the four winds. Dito magaganap ang rapture kung saan ang mga mananampalataya ay aagawin ng ulap upang salubungin si Jesus sa himpapawid. Ito ang mga maliligtas. So malinaw ang pagkasunod-sunod ng mga events na ang tribulation ay mangyayari before the rapture. At ano ang mangyayari sa mga taong hindi makasama sa rapture? Meron pa bang chance? Ang nakakalungkot na sagot ay wala na. Ano ang patunay nito? Itong mga signs na binanggit ni Jesus dito sa Matthew chapter 24 verse 29, yung pagdilim ng araw, pagbagsak ng mga bituin, the heavenly bodies will be shaken, at ang muling pagdating ni Jesus ay pareho rin sa Revelation chapter 6 verse 12 to 14. Tapos sa verse 15 to 17, makikita natin yung reaksyon ng mga masama, hari man o alipin, mayaman o mahirap, lahat sila ay nagtatago at nagsisigaw sa mga bato at bundok na magsasabing, bagsakan nyo kami, itago nyo kami sa mukha ng Diyos at ng Kordero. Bakit? Dahil hindi nila kayang humarap sa Kanya. At ang tanong sa verse 17, sino ang mga taong masama ang makakatayo sa muling pagdating ni Jesus? Ang sagot ay wala. Lahat ng masasama ay mamamatay sa kanyang pagdating at saka lang sila bubuhayin after 1,000 years. So sa loob ng 1,000 taon, ang maiwang buhay sa mundong ito ay si Satan and his angels, habang ang mga naligtas o nasama sa rapture ay nagbabakasyon naman sa langit. And after 1,000 years, saka lang bubuhayin yung mga hindi nakasama sa rapture upang ihatol sa kanila ang ikalawang kamatayan sa pamamagitan ng apoy at asupre. So malinaw na walang second chance kapag na-miss mo ang rapture. Yan ang katotohanan kailangan mong tanggapin at hindi yung mga aral na magpapahamak sa'yo. Parang comforting na okay lang maiwan sa rapture kasi doon na lang ako magbago. Pero ang totoo, wala ng chance after ng rapture. Kaya tanggapin mo si Jesus ngayon as your Lord and Savior habang hindi pa huli ang lahat, at hanapin mo ang iglesyang binanggit ni Apostle John sa Revelation chapter 14 verse 12 na kinabibilangan ng mga banal. Sino sila at ano ang mga katangian ng iglesyang ito?
Sila ay sumusunod sa mga utos ng Diyos at nanampalataya kay Jesus. Ibig sabihin, ang iglesyang babalikan ni Jesus, ito ang makasama sa rapture, ay yung sumusunod sa 10 Commandments, hindi kumakain ng mga karumal-dumal, hindi sumamba sa mga ribulto, at nangingilin ng Sabat sa ikapitong araw o Saturday, gaya nila Apostol Pablo. Ang pagsunod nila sa kautusan ng Diyos ay bunga ng tunay na pananampalataya. Ito ay pagtugon nila sa sinabi ni Jesus na, "If you love me, keep my commandments." Kaya ang Seventh Adventist Church ay nakatakdang haharap sa tribulation dahil sa kanilang pagmamahal sa Panginoong Hesus. Ngunit alang-alang sa mga banal, ang tribulation ay papaiksiin ng Diyos bilang bahagi ng kanyang awa at plano ng pagliligtas.